Okay, ma'am, welcome po sa Sining Pilipinas na matutunghayan dito sa Media House Express. Magandang hapon po. Pwede po magpakilala po natin. Hi, I'm Valerie Teng, a visual artist from Quezon City. So, taga-Quezon ka pala. Kala ko Las Piñas. Hindi po. Taga Quezon City. Ma'am, ano yung genre ng iyong scene? Anong style? Sa ngayon po, yung ginagawa ko po is pop art. Pero, paminsan-minsan, gumagawa rin po ako ng abstract art. Depende po sa, sa invitation ng gallery. Kasi minsan nakikita nila yung past works ko, which is in abstract art. Pero ngayon, concentrate ko talaga ako sa pop art. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating manonood, pwede pong pakakaliwanag kung ano ang pop art? Yung pop art kasi, it's all about popular culture. So, it can be mga cartoon characters, mga popular personalities, mga brands, mga ganun po. Or minsan, it's a little bit satirical. Ganun. Basta yung mga kinalakihan natin na mga characters and personalities. Parang nostalgic. Ganun po. Binibigyan ng bagong pag-atake, bagong interpretation. Opo, mga makabagong methods ng painting. At makulay. Makulay at minsan mukhang pangbata. Oo. Pero yun nga, popular culture kasi galing. Oo. And usually... Inumpisahan ni Andy Warhol. Andy Warhol. Yan, yung mga kabatch niya, sila Basquiat, gano'n. Yun talaga yun, makukulay. Tapos medyo hindi umaayon dun sa mga kadalasang portraits, gano'n. Kasi iniiba nila yung mga shapes and figures. So parang basically, parang rebellious yung India. Opo, kasi nagsimula siya. Hindi siya nagpo-conform dun sa normal na fine art. Opo, yun po yung interpretation ng iba. Pero these days, iba na. I guess, iba na yung, yung acceptance ng tao sa ganong form ng art. So, bago ka nag-pop art, ano yung mga dating ginagawa? Ako po kasi, nagsimula po ako, pwede ko po bang simulan dun sa history ng art journey ko? Kasi graduate po ako ng College of the Holy Spirit, Bachelor of Fine Arts, with a major in advertising. So, nung nasa college po ako, isa sa mga professor ko, si Sir Romeo Gutierrez. So, isa siya sa mga kinikilala natin ngayon na magagaling na pintor. And he does abstract art. So, siya po yung nagturo sa amin ng mga different forms of art. Tapos kung paano gawin yung mga iba't ibang klaseng art through different techniques. Isa siya sa mga magagaling na professor sa Holy Spirit natin. Tapos, after ko pong graduate ng college, sumubok po akong pumasok sa animation. So, dito sa atin o sa... Dito po. So, makikita nyo kung saan nanggaling yung background ko. Kaya, I do pop art now. Pero, dun sa animation po kasi, yung animation pala is, dito ginagawa eh. Okay. Usually Disney, Warner Brothers, Nickelodeon. Filipino talents po talaga yung tinatap nila. Kasi, unang-una, mura ang labor dito. Yes. Nagsimula yun, actually, dollars pa yung bayad nila. Pero nung pumasok po ako sa animation, nung 19... Walang clue. Oo, peso na yung bayad namin. Pero per sheet. Kasi kung alam niyo na, kung naalala nyo how traditional animation works, tigi isang papel siya. Yes, isang movement. Opo, isang movement, isang papel, tapos papagalawin mo siya. So, doon ko po na-develop yung skill ko, na diretso yung linya, tapos detail-oriented, ganyan. Tapos, kung hindi nyo rin po na lalaman, maraming painters ngayon na nakasama ko dati sa animation. Isa po si Roel Obemio. Ka-office mate ko po siya sa Phil Cartoons. So, he worked in a different department, pero nakikita kami. Same company. Tapos, I guess, same circle. Tapos si Narly Mayemban po. Isa rin po siya sa mga, boss ko po siya dati sa animation.
So, nung nagkita po kami dito, nagkagulatan kami, boss, nandito ka pala. So, nandito na rin ako. So, wala nang boss. Wala nang boss. Kasi, ay, hindi naman, sir. Iba yung level of experience, diba? Kasi, syempre, I'm fairly new in the industry. Tapos, yun po. Pero, after 3 to 4 years, I guess, sabi ko, this is not for me. Kaya, I went into corporate. Sobrang layo po sa course ko. So, nag-medrep ako. Pero I guess, nung nag-shift ako to pharmaceutical sales, may na-develop naman yung marketing skills ko. So, parang it's a full circle. Ganun din. Kaya, I guess, kaya napunta ako sa landas na yun ay para magamit ko rin ngayon. Ngayong dito sa present career ko. Kasi after nun, nag-SM ako. I was a product designer for Miniso. And naging rin ako, merchandising officer for Miniso. So, na-expose ako sa mga cute stuff. Yeah. So, I know what's saleable. Kung ano yung tinatangkilik ng masa, kung ano yung click sa kanila. kung ano yung trend sa market. So, yung art career ko, nagsimula talaga siya nung pandemic. Because I had nothing to do at home. And dati, pag nabobore ako, nagpipinta-pinta ako. Pero ang ginagawa ko talaga abstract lang. Ano to? Oil acrylic? Nung una po, oil ako eh. Oil yung ginagamit ko. Kasi, yun yung pinakabihasa akong medium na alam. Pero, nung may mga namita kong artists online, tapos, ayun po, na-influence nila ako to, mag-acrylic. I tried out acrylic. Sabi ko, mas friendly kasi, yung fumes ng oil, hindi talaga pang loob ng bahay. Yes. So, nag-acrylic ako. Tapos, I also tried out pop art. So, pero yung sa amoy ng oil kasi, I know a professor, a friend from you, Professor Ruben De Bello. Sabi niya, hindi, sexy ang amoy ng oil. Oh my God. Well, yun yung sinabi niya sa akin. Anyway, ma'am. So, animator, sales rep, di ba? Tapos, kung ano pa, dicer, merchandising supervisor. So, ano pa ang hindi mo kaya? Marami naman, sir. Marami naman ako hindi kayang gawin. Ang tanong kasi ganito, okay, nagpinta ka, nag-aanim ka. Meron ka pa bang naiisip na gusto mong i-try like sculpture? Yun po, sir. Hindi ko pa na-explore yun eh. Kasi ngayon, parang mas uso yung 3D printing. Diba? Since I have my own character sa pop art, it's called the Lucky Meow. Kasi pusa yun. Maneki-neko kasi yung character ko. So, meron akong pinaproduce na toy, pero it was 3D printed. So, yun, that I have to explore. Yung clay or other material, hindi ko pa talaga natatry. So, marami pa akong bigas na kakainin. Design mo na lang. So, i-design ko muna. Yung bigas. Pinapatawa lang natin. Pero maganda kasi yung kwento from, mission, tapos corporate, diba? Tapos bumalik sa art ng pandemic. Ang kadalasan kasi kwento talaga, nung pandemic, it's either na-discover nila na may talent sila sa art or na-enhance. Yes. Kasi nga, gaya na sinabi mo, naka-stuck tayo sa bahay for a few months. Diba? Tapos kahit mahirap bumili ng materyales, di ba? Nakakagawa ka pa. So, nakakatuwa lang na may bright side yung pandemic. Tama. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng iba. Okay, may pangit na epekto talaga yan. Pero kung susumihin mo talaga, like maraming artist ang nabuhayan ng loob or na-discover na artist pala sila at may kakayahan sila during the pandemic. Yes. Diba? Opo. Madaming na-discover actually na artist ng kasi parang nag-boom yung arts nung pandemic. Online gallery, online sales, online show. Since nasa bahay yung mga tao, gusto nilang ayusin yung mga diba, bahay nila. Oo.
Kaya kaya boom na boom yung arts ng pandemic. Maraming yumaman na artist na. So, ma'am, isa sa mga tanong ko, bukod kay Sir Romeo Gutierrez, meron ko pa bang ibang art hero or influence local and foreign? Nung una si Gustav Klimt. Wala akong masyado, though meron kaming art history in college, di ba? Kasi parang part of the curriculum. Yes. Parang, iba kasi yung focus ko dati, more on advertising, marketing, yung mga packaging. Oo, yun yung major ko. So, yung painting dati for me is parang ano lang to. On the side. Oo, kailangan kong daanan. Ganyan. Kailangan sumali sa mga contest. Ganyan. Pero, nung college ako, nagko-commission din ako para naman sa mga interior designers. Pero, parang reproduction lang. Parang ganun. So, I didn't see it as a career. Tsaka, we weren't, hindi kami na-expose to galleries. So, hindi namin alam kung paano pumasok sa mga galleries. Hindi katulad ngayon, yung mga nagtitesis, yung mga students, kasama yata, part of their thesis ata is to exhibit in a gallery. So, as early as mga parang third year, fourth year college. Ganyan. Oo. May gallery experience na sila. In and out ng gallery. Oo. Yes. Show sa gallery. Kaya ako, I didn't know na may pera pala sa painting. Kasi, alam mo naman, ako, coming from a Chinese family, sabi nila, wala pera sa arts. Yan naman guys sa Pilipinas. Regardless yung nationality. Ganun ba? Lagi ganun. Sabi, walang pera sa arts. Tapos, nung na-experience ko na, nung bumibenta na ako, sabi ko, oh my God, bakit ba ka nag-corporate? Meron pala, ang dami pala. Pero malaking but, kailangan mong alamin kung saan kukunin yun mga clients na yun. Yes, kailangan. Kasi, hindi pwedeng very generic lang yun. Kailangan meron kang specific target. Oo. Na kailangan alamin mo kung nasaan sila. Oo. Know your market. Parang ganun. Kasi early on in my career, parang sabi ko, ano ba yung mabibenta? Tumitingin lang ako sa Instagram, sa Facebook, kung ano yung mga kadalasang pinipinta ng mga sikat na napintor. Sabi ko, mother and child, mga bulaklak. So, nagbulaklak ako. Mga isda. Nag-isda din ako. So, lahat yan pinagdaanan ko. Ibig sabihin, parang matagal din bago ko na-discover kung ano yung style ko. Kasi parang nag-start ako, 2019, di ba, pandemic. Yung start ng pandemic. Tapos, yung pusa ako, lumabas lang siya 2023. So, matagal din. Matagal din akong papalit-palit ng ginagawa. Ibig sabihin, matagal akong, matagal ka na-discover kung ano yung, oo. Iba-iba talaga. So, wala talaga akong particular style na sinusunod. Hindi mo masasabi na, pag nakita mo yung artwork na to sa akin. Parang 2023 lang. So, pag nagpipinta ka, ma'am, ano ang mas mahalaga? May narrative ba dapat or basic aesthetics lang? Yung kasing sa akin, sir, yung abstract ko, kasi waves yun. Parang representation yun ng buhay ng babae. Okay. So, yun, talagang galing sa emotions. Kaya medyo iniiwasan ko yun eh. Kasi pag ginagawa ko, pagkatapos ko, titignan ko yung trabaho ko, I get emotional. Kasi I connect with my artwork. Mabigat. Kasi, alam mo yun, yung daloy ng buhay, yung mga pinagdaanan ko. Kasi, so, parang ganun. Nararamdaman ko din sa artwork ko. Kaya, hindi ko alam eh. Kasi, yung mga collectors kasi they have a different interpretation din. Yung iba, tingin nila masaya. Yes. Parang ganun. Kasi tubig to. Ganun. Diba? It cleanses your soul. Pero sa akin, mabigat. Kaya, that's one reason also why I shifted to pop art. Kasi, parang mas magaan sa loob yan. Yung type kasi ng pop art ko is neo-pop. Ibig sabihin, only references. It doesn't really mean anything.
Kasi yung reference ko is a maneki-neko. Tapos everything that surrounds it are lucky items or lucky things or may significance sa feng shui, ganyan. So, wala siya masyadong burden. Wala masyadong emotional pull. Oo. Magaan lang siya. Tapos yung colors ko, dati madilim. Ngayon, puro pastels. Nakapag-exhibit ka namang abroad? Group show or something? Yes, sir. Group show. Bale, for the international shows, I have my Tito to thank for. Kasi meron pong, nakilala ko po siya through one of the group shows din. Tapos, yun po, in-invite niya ako to do a group show in Vietnam. 3 po kami dati. Kasama namin si Rich Dakanay. Tapos, after nun, tuloy-tuloy na po. Malaysia, saan po ba? Japan. Ngayon po, meron po kami group show ngayon sa Thailand, pero hindi ako kasama. Congratulate natin. Thank you po. Sila Mami Isa, sila Mami Isa. Opo, kay Mami Isa. Si Arturo Arcega. Opo. So, congratulations. Nasa Thailand sila. Opo. Yes, representing the Philippines. Well, nakakatuwa kasi lumalabas yung arts natin. Yes. Kaya na natin sumabay. Well, dati naman na tayo. Oo. Coordinating na tayo, parang eskolaryo. Diba? Tama. Diba? So, ang isa sa tanong ko tungkol dyan, ano ang difference ng Filipino art or edge natin compare sa ibang bansa? Since nakasali na po ako sa medyo marami-raming mga group shows, and etong group po na to mga participating countries, mga 20 countries, mga ganyan. Compare mo talaga kung ano yung art ng Philippines. Kasi kung dito po sa East Asia, medyo traditional pa sila, mga calligraphy, yes, mga mopit art tawag nila. Yan, tapos yun sa atin, iba-iba, sir. Pero makikita man na leaning towards yung na competitive na sa market. Pag tinignan mo without the labels ng countries, alam mo na Pinoy? Medyo, sir. Medyo. Pag pinagsama-sama mo. Oo, kasi sa Vietnam naman, ang uso naman kasi doon enamel painting. So makikita mo kung ano yung distinctly kung anong bansa to. Sa Pilipino kasi, mga Filipino kasi, parang versatile tayo. Iba-ibang style. Iba-iba. Melting pot tayo ng culture kasi. Opo. Western, di ba? European cultures. So, yes. Kaya natin mag-adapt. Oo. At kaya natin sumabay. Yes. Tsaka pag kinompare mo yung works natin dun sa mga other international artists, ay, hindi naman tayo mapatalo. Actually, dun sa... sorry. Actually, isa sa mga shows doon sa sa Taiwan. Oo. Bestseller ang Philippines. Parang, I think, 80% ng dinilang artworks na nabenta. Tapos syempre, mayabang yung mga Pilipino. Kasi nabenta yung mga trabaho nila. Congratulations. Ma'am, being a Filipino-Chinese, do you think dapat na uling makuha ng China at Taiwan? Joke lang. Kasi may one China policy. Dahil ba yun? Let's leave it to them. Sabay ganun Hindi, kinukulit lang natin para masaya. Pero, kasi na-amaze ako, nakita ko na yung works mo. Nakita ko sa bahay ni Mami Isa. So, ano sa tingin mo ang reception ng tao sa pop art ngayon? Sa pop art? Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas muna. Maganda ba yung acceptance, reception, yung sales? Sa sales po, yes. Kasi meron certain collectors of pop art. Pero, I guess, kailangan pa ng education ng Filipino market sa pop art. Kasi, hindi po lahat nagagandahan sa cartoony. Yeah. Diba? Tsaka sa mukhang pambata. Not everybody can appreciate it. Actually, meron akong na-encounter. Pinakita ko yung trabaho ng isa sa mga artist ng grupo ko. Ako gandang-ganda. Kasi ang kulay-kulay niya. Tapos, ang ganda ng execution. Tapos sabi ko, tingnan mo, ang ganda, diba?
Tapos sabi niya, no, parang I'm too traditional for that. No. So, ibig sabihin, yung acceptance ay we have a lot to improve on awareness. Oo. And, siguro art in general. Art appreciation. Art appreciation, yes. Pero, hindi ko rin naman masisisi kasi kanya-kanyang taste. Yes, kanya-kanyang taste, kanya-kanyang, kumbaga, preference. Yes. Diba? Kung gusto niya yung traditional, kung gusto niya yung mga surrealism, di ba? So, tama yung balikan natin sinabi mo kanina. Kailangan mo makahanap yung market. Yes. So, yung tribe mo, kumbaga. Actually, maganda yung reception ng pagkakam. Opo. Actually, nung una, ako, dahil I did abstract art. Hindi rin ako nagagandahan sa bagong style. Yan, pop art. Pero nung sinubukan ko, parang, mas magaan pala tong gawin. At mas mabenta. Mas sigable ka market. Ma'am, nabanggit mo yung grupo kanina. Anong grupo ito? Yung pinag-usapan na? Meron po kaming, bagong, hindi naman siya bagong grupo actually. Parang newly named lang. Ito yung 360 Creatives. 360 Creatives? Opo. Parang, can you tell us more about it? Yung 360 Creatives is a mix of different artists with different genres. So, merong senior, merong puro mga kabataan, at merong mid. So, we're not laughing naman sa age, di ba? Hindi. Pero natutuwa lang tayo kasi magkakahalo yung mga nauna na mga second line. Yes. Bihirang mangyari. Apo. Ibig sabihin, ito yung isang grupo ng artist na sinusuportahan yung isa't isa. Which is good. Oo. Yung mga mas may experience sa galleries, ganyan. Hinihila nila pa pataas din. Yes. Yung mga bagong artist. Kasi other than that, usually pag rockstar ka, puro lang kayo rockstar. Yun yung fear mo. Pag baguhan kayo, puro lang kayo baguhan. So ngayon, yung 360, sinasabi mo, magkakasama sa grupo, yung mga datihan na, veterano na, yung mga kasunod nila, yung mga kasunod pa ng kasunod. So parang 3 generations ng artists. Yes, parang gano'n. Helping each other to promote Philippine arts. Yes. And that's good. Congratulations. Thank you. So, balita ko, naging part ng grupo ninyo ng MOCA this year? Yes, sir. Kwentuhan mo kami. Ayun. Kasi po I guess, yung advocacy po kasi ng 360, actually, isa po ako sa founders noon. Tapos, nagsimula po kasi ako, ayoko kasi sabihin na ako, pero kami, we organize shows kasi alam nyo na, hindi kadalasan na i-invite sa mga galleries, napapansin sa galleries yung mga trabaho ng artist. So, what I did was, I created opportunities for artists para mailabas nila yung mga trabaho nila. Para makita ng iba. Opo. Ganun po. Tapos, nagbalon na siya. Ganyan. Tapos, may mga kilalang artist na rin dahil nakikita nila, maganda yung samahan namin. Sumasali na rin po sila dun sa mga shows. Saka we always keep a positive attitude. Walang hilaan pababa, walang siraan, walang chismis. Kung may chismis man, sweep it under the rug. Bahala na kayong ayusin yan. Basta tayo, positive lang tayo. Benta lang tayo. Tapos tulungan. Ganyan. Tapos i-promote yung mga trabaho ng iba. Hindi lang yun sa'yo. Ganyan. So, sumali kami sa MOCA with that attitude na tutulungan natin yung isa't isa. Parang ganito. Nakakatawa yung mga ganyan grupo. Parang hindi mo iniisip na kakumpetensya mo yung pagrupo. Opo. Diba? Kasabay mo sa pagpundan, kasabay mo sa pagtahak sa inyong journey sa art. Kasi in reality naman talaga, competitor mo yun Kasi sa isang wall kayo nakasabit Paano kung tinitignan yung trabaho mo? May client, diba? Titignan yung trabaho mo, yung ganda nito. Tapos nakita yung trabaho ng kasama mo, mas maganda to, yun yung binili.
Yun talaga, yun yung reality talaga. Competitor mo yung kasama mo sa pader. Pero, yun nga, you have Ang to support mindset each kasi, other. dapat maging happy ka sa success ng kasama. Tama. Hindi ka maingit. Yung success ng isa, success ng Kasi lahat. yung work mo, baka hindi nabili ngayon, pero sooner or later, makikita yan ng soulmate niya. Tama. Diba? Either sa gallery or sa online na lang. Tama. Diba? Maaaring nasa possession mo na ulit yan pag nabili. Tsaka ano sir, ano naman yun, kailangan mo lang mag-antay ng tamang buyer. Kung hindi nabili ngayon, mabibili pa yan. May karampatang, may-ari ng artwork. Sabi natin, may soulmate talaga siya. Oo. Kahit taasa mo presyo yan, pag nagustuhan yan, bibili talaga. Oo. Kumbaga, may nakatakda talaga. So, maganda yung ganung attitude na sinusuportahan yung isa't isa. Hindi mo tinutuloy na kaaway dahil nabentahan siya ito, hindi. Parang Tama. Napaka-childish kasi. Tsaka ganun kailangan meron kang community Kasi kung nasubukan ko kasi yun nung nagsisimula ako. Ako lang mag-isa. Parang hindi ko alam kung ano magagawin ko, sasali ba ako sa group, pero wala akong kakilala. Ang hirap pag wala kang friend. May collective, nagkakaroon ng sharing of information and knowledge and talents, di ba? Kunti may maliliit na tips and tricks. Yes. Di ba? Oo. Dito sir, so far wala pa namang madamot. Good. Wala namang madamot. And we'd like to keep it that way hanggang. Diba? Kasi parang gusto namin yun yung maging culture. Kasi hindi naman kaila na may mga instances na sabihin natin yung mga sikat. Ganon. Hindi sila ready to share their knowledge, their connections, ganyan, their clients. Yung sa amin naman, yung dito naman po sa amin, kunyari, may nagustuhan yung isang client, i-share namin the whole catalog. Baka meron ka po kayong nagustuhan. Parang yan. Tsaka, parang kahit sino sa inyo, pwede i-explain yung works ng iba. Oo. Diba? Kasi magkakapit. Kung wala siya, yung artist na, pwede i-explain yung works niya. Tama. Kasi alam mo, di ba? Parang gano'n. Kaya maganda rin na opportunity mo, Sir. Kasi, nagkaroon kami ng maraming invitations after that. Kasi, I guess nakita nila na yung wall namin is so positive. And we were all there. Babantay, kumakausap sa mga clients. Tapos, baka yung naramdaman nila na napaka-positive naman ng spirit ng booth na to. And parating masaya, ganon. Kaya, marami kami invitations to do shows. Sa totoo lang, magandang tingnan kasi yung isang booth or panel ng mga artists na nandun yung artist. Hindi yung staff ng gallery. Tama. I mean, hindi natin dinidiscount yung trabaho ng staff, yung importance niya. Pero, mas may paniniwanan kasi ng artist yung artwork niya. Tama. Di ba? Kahit nakapikit ka, yung paliwanag yan. Hindi ka bisote. Hindi yung box lang nakikamisado. Ikaw yun alam mo yun Tama. So, kung lahat ng artists nag-participate at kumbaga, nagkaroon ng division of labor na magbantay ka ganitong araw, di ba? Napakagandang, kumbaga, makita na gano'n. Na hindi po sumali ka, pakisabit na lang ito, pakipiliran ako. Tama. Diba? Hindi. Dapat lahat ng artist may papel, may tungkulin na dapat gampanan. Tama. Pag-exhibition. Tama. Responsibility ng artist actually yan. Mula English hanggang English. Oo. Kasi parang para yung client o kung sino may interested buyer, he can also connect with the artist. Kasi mahirap titingnan. Diba? Oo, titingnan. Tapos ito yung interpretation ko, meron palang mas malalim na kwento yun. That only the artist can tell. Diba? Tsaka gaya yung sinasabi ko, ramdam yun ng kolektor. Na mula sa puso yung sinasabi mo. Kasi ikaw ang gumawa. Oo. Diba? Oo. So, authentic yung sinasabi mo. Madaling, mas makukonvince mo siyang bumili. Tama. Kumuha Ang problem lang, sir, most of the artists are introverts. Well, diba? Yan ang problema. Hindi sila, kahit kaharap nila yung client. Engagement, practice, takot magsalita. Pero yun nga, hindi pwedeng yung painting lang ang magsasalita. Tama. Dapat ikaw mismo, verbally, kaya mong ipaniwala. Tama. Yun yun din yun isang issue sa mga artists. Parang natatakot silang magsalita. Natatakot silang ilabas kung ano yung thoughts nila.
Kasi feeling Ganyan. nila, naipinta na nila. Naipinta na nila, oo. Depende na yung, yes. Well, totoo naman na nangungusap yung pyesa dahil binuhos mo dyan yung Mm-mm. emotion mo, yung thoughts mo. Okay. Pero syempre, iba pa rin yung verbal na kausap, verbatim. Na Tama. madaling magkakaroon ng mga possible collector, possible patron, tsaka yung artist. Kaso sir, kasama yun eh. Kasama yun, it's a whole package, you know? Yeah, tama. You paint, and then you market your goods. Kasama sa marketing yun. Tama. Ako dati hindi ko kaya gawin yun. Pero sabi ko, hindi. Kailangan to. Kasi hindi lang enough na magpipinta ka. Kailangan meron ka ring marketing skills and sales. Kasi, kasi triple threat dapat. paano ka makikilala kung magpipinta ka lang tapos i-hand over mo sa gallery to promote. Tapos that's it. Tapos meron na silang ulit bagong show, tapos meron na ulit silang ipopromote na ibang mga artist. Tatapunan ka na, hindi ka na ulit makikita. Whereas kung ikaw, tutulungan mo yung gallery mag-promote, diba? Actually, nakita ko sa isang post sa Instagram. Kaya hindi bumibenta ang artwork mo. Kasi you're talking about technicalities. Dimension, medium, di ba, lahat. Pero hindi mo kinukwento kung bakit mo ginawa yan. Diba? Subukan mo ikwento kung ano yung dahilan na kung nagawa yan pyesa na yan. Mas dadami yung benta mo. Kasi mas makaka-relate agad. Impossible collector. Para kumanik? Oo. Like, bakit mo pinita yung isda na ulam, di ba? Favorite ko yan. Madalas na namin ito ko yun. Mura lang. So, yung collector, alam niya na, ganun din kami, no? Yung bata kami ganyan din. Dahil well-off na, hindi na tumitilim ng ganito. So, bibili ko para na ma-remind siya kung saan siya galing. Tama. Diba? Na galing kami sa ganito estado ng buhay dati. Kaya natin. Ganito kami karami, dalawang isda lang. Nagamihan lang ng sabaw. Diba? Pero ngayon, state na. So, ang point lang dito, mga kaibigan, dun sa mga artists, tama yung sinasabi natin kanina, responsibilidad natin na i-market yung gawa natin. Kung sasali tayo sa show, dapat nandun tayo sa English. Magsabi tayo, tumulong tayo sa pagsasabi, paglalagay ng ads, ng stream. Sa opening. Diba? Opening, nandun tayo dapat. Egress. Yes, diba? Tsaka kunyari pumunta ka sa openings, it's your chance to connect with other artists as well. Parang, di ba, kailangan mo ng networking. Yes. So, para Oo, para you get to be invited sa mga other shows. Kita ng mga artists na, uy, ito may potential. Sama nga kita din sa susunod na show. Ganun yun, networking talaga. Kasi yung iba, ganun lang, papasa sila, tapos di na sila attend ng mga opening ingress kasi may ginagawa pa sila. Pero hindi, it's part of your responsibility to do that. Lahat tayo busy. Diba kahit full-time artist ka, busy ka. Kung video ka, busy ka. Diba kung parent ka, busy ka. Pero kaya ako saludo ako sa mga taga-probinsya. Particular sa mga kaibigan natin sa Laguna. Si Sir Ferdy Sanchez, Ferdinand Bernales. Mga senior citizen na to Tapos ang bibigat ng words. Literally mabigat. Kasi yung lunch. Pero makikita mo, dumarating sa English, dumarating sa open. Nagko-commute lang nun. Sige yung gano'ng malaking pyesa, nasa bus. Tama. Tapos ikaw na nasa Manila, Metro Manila, hindi ka makapunta. Parang, teka lang. Kasama dapat yan. Diba? Yeah, dapat kasama. Anyway, hindi po to lecture. Hindi lecture. Hindi to lecture. Napag-uusapan lang kasi. Napag-uusapan. Nagiging trend na yung hindi mo nakikita yung artist, hindi mo, well, hindi na nagpa-participate sa ibang gawain. Diba? To the point na ipapalala mo na lang. Diba? Okay yun, once in a while, pero hindi naman dapat gano'n yung sistema. Oo. Mahihain kasi yung iba. Well, lahat naman tayo may hiya Just a matter of time para maging komportable ka lang din na humarap sa tao. Opo. Actually, sabi nga sa kaibigan natin, dapat pag-aralan din natin humawak ng microphone. Hindi lang sa brush. Nung una po kasi, nag-solo show ako sa Artablado. Yung sa Robinsons. Pero bago pa lang ako nun. Bagong artist pa lang ako nun Parang, that was 2022. Sabi ko, can I stay anonymous?
lagyan nyo na lang ng shape ng tao. Silhouette. Silhouette. Parang ganun. Kasi I don't wanna show my face. I don't wanna show my face to anyone. Parang, ipakita nyo lang yung artworks ko. It will speak for itself. Parang yan. Tapos, sabi, hindi pwede, Miss Val, papaluin ka na. Sinermonan talaga ako. Kaya sabi ko, sige na nga, pakita ka na yung mukha ko. Nakakahiya kasi. Parang, Hindi, ano siya solo show. Solo show. Pero, Dapat ka talaga pero kasi 'di ba, parang kung introvert ka, tapos hindi ka sanay sa ganun. Yung mga exhibit talaga na hindi mo makikilala kung sino. Yun nga, may mga ganun Very eh. mysterious or gumagamit ng pen name or ideas. Oo. Tsaka yun. Parang gusto ko kasi yung may anonymity. Kaya sabi ko, kasi yun yung goal ko dati eh, nung nasa corporate ako. To stay anonymous. What's your goal? To stay anonymous. Kasi pag masipag ka, tatambakan ka ng maraming trabaho. Stay talaga. Hindi, tama naman yun sa corporate world. Huwag mo ibigay lahat ng talent 100%. Oo. Kasi dadami activity ang task mo. Tatambakan ka. Exactly. Kaya nga sabi ko, hey, what's your goal? To stay anonymous. Oo. Yung pala, dito sa arts, hindi pwede. Kailangan pakita mo yung face mo. Lahat naman tayo maganda't gwapo. Kaya sige na. Doesn't matter naman kung ano yung tsura mo. Hindi ka doon i-judge. Hindi ka i-judge ka. I-judge ka doon sa gawa. Sa artwork. Doon ka makikilala. Yes. Diba? Doon ka masusukat. Tama. Hindi, napakaganda mo nga. Tapos yung pangit naman na gawa mo. Di wala. Uy, walang pangit na gawa. Meron. Bulong mo sa'yo. In reality, meron. Pero, huwag na natin bulahin. Hindi natin. Hindi, mga biro-biro na yung mga kaibigan. Ma'am, itatanong lang sa'yo. Kasi ngayon, laganap na yung AI. So, what's your take on AI sa arts scene? Does it help or can it ruin the arts scene? Good or bad ba ito para sa mga artists? yung AI is good and bad. Okay. Kasi yung iba, I guess gumagamit yung iba ng AI for reference. Pero, di ba nagnanakaw ng ginanakaw ng AI yun? Full of images. Oo. Especially when you upload it sa web. Oo, yung mga references ginanakaw. Pero I think as long as you paint it traditionally, hindi mo ipiprint, tapos ibebenta as print, pwede. Parang reference mo lang. Reference? Tool mo lang para may preview ka. Oo. Pero hindi necessarily na yung mismo yung isasabihin. Tama. Oo. Kasi parang pandaraya yun. Yes. Kunyari, papagenerate mo lang and then you print it. And you print it out. That's not technically your work. As a reference. As a tool, basically. As a tool. So, to make a reference or preview ng gagawin. But then again, dapat ikaw pa rin yung gumawa ng final output. Yes. Kasi, meron ka naman, diba? May reference ka rin naman na i-upload doon. Kunyari, like, for example, ako, Maneki Neko. Meron akong certain character na pagkukunan ng i-upload mo rin yan eh. So, parang technically, it's a bit of your work. Tapos, yung mga prompts na i-input mo. So, parang lang, doon ka lang kukuha ng idea. Pero, kailangan, gawin mo pa rin ng kamay. So, as an artist, tingin mo dapat tayong maging, sabi nga maging mapagmatsyag sa negative effect ng AI? Opo. Kailangan natin bantayan eh. Kailangan bantayan eh. Kasi baka dumating yung araw, matali tayo ng AI. Sabihin ng mga collector, pwede naman palang mag-generate ng ganitong image. Papaprint ko na lang. Anak ko na lang gagawa. Oo. Hindi mo napansin ngayon. Robot na yung nagtatanong kung human ka. Talaga ba? Di ba pag gumawa ka ng isang account sa social media? Are you a robot? Prompt, are you human? Oo nga. So parang nakakatakot na yun. Magiging beneficial siya and at the same time, meron disadvantage. Siguro ang gawin natin, kunin natin yung benefit niya, gamitin natin.
i-utilize natin. Mm-mm. Pero yung negative side, bantayan natin. Para hindi rin ma-abuse, hindi rin tayo matalo or maunahan, masapawan artificial intelligence. Tama. Pero alam naman ng lahat na iba yung quality ng handmade. Yes. Tsaka, pag gawang AI, yung robot, masyado makinis yun. tsaka walang Walang puso yun. Hindi, lagyan mo doon with emotions. sa prompt na. Pero syempre, iba pa rin talaga yung makikita mo yung brush stroke, Yes, makikita mo yung there was some work put into it. Kita mo ba? Oo. May mga painting ako. Pero ako dahil makinis yung gawa ko, napagkakamalan minsang printed on canvas yung trabaho ko. Pero yun kaya nga importante rin dito document mo yung whip mo. Tama. Para makita nila how you made. Pag may nag-question, yun yung gawa ko yan. Oo, tama. Na manually. Isa ng process. So, ma'am, isa pang tanong, what drives you to make art? What drives me to make art? Hindi naman sa gusto kong sumikat, no? At makilala ng mga tao. Passion ka lang talaga yung art. Kasi ever since I was a child. Yun since grade 1. Nakita ko yung trabaho ng seatmate ko. Gumagawa siya ng swan. Sabi ko, kaya ko rin gawin yan. Tapos nagtuloy-tuloy na hanggang sa... Sa sulat siguro sa pusa. Sa pusa. Yung number 8. Tapos triangle na tayo. Tapos yun. So, simula nung grade 1. So, tuloy-tuloy na So, I guess you have nowhere to go but to improve yourself. Passion. And, of course, since nandito na ako sa industriya and I earn from it, and this is my main source of income. Main driver ka na rin is, motivation. Economics. Tama. That's the reality. Oo. Whether we like it or not, kailangan natin aminin na gusto natin bumenta. Oo. Diba? Then again, next question, ano ang importante? Makabenta o makapag-showcase ang works? Makabenta. Sa point of view ng sa point of view ko, syempre makabenta. Kasi how can you support your passion kung kanyari hindi ka nakakabenta? Kasi hindi biro yung presyo ng canvas, hindi biro yung presyo ng mga pintura. Paano kung gawa ka ng gawa, pero yun nga, hindi mo na market ng maayos, tapos walang nakakapansin. Naipon lang sa bahay mo. Paano ka gagawa kung wala kang... Oo, kung hindi naman siya nata-translate to sales, hindi siya nako-convert to pera. Paano na? Diba? Parang mahirap ata sa bulsa yun. Lalo na kung full-time artist. Full-time artist. Pag full-time artist. Speaking of full-time artist, dapat ba na bitawan ng day job kung meron man? O kailangan ng isang artist ng day job pa rin instead of going full-time? Kasi ako, based on my experience, diba, I used to work sa corporate. Noong 2022, I decided to go full-time. Sabi nila, ang tapang mo. Yes, ang tapang mo. Oo, hanggang ngayon, sinasabi nila ang tapang mo. Kasi, hindi talaga biro na ang inaasahan mo lang ay yung benta mo sa art mo. Oo, pero alam mo, when you go full-time, wala kang choice kundi pagbutihan kasi wala kang ibang pagkukuhanan ng pera kundi yung art mo. So, kumbaga, pinili mo mag-full-time. Pinili mo, panindigan mo. Kasi yun nga, wala kang ibang pagkukunan. Diba? Pero, ang suggestion ng iba, kahit ng mga ibang veteranong kakilala ko, meron kang at least, kahit, backup na, meron kang other source of income. Dahil, kunyari, kung nakabenta ka, kasi, alam mo naman, dito, hindi everyday is Pasko, matuto ka mag-ipon and learn to invest your ipon. Para, pag dating ng time na walang benta, kasi yan di ba? Parang may trend. May sales trend Parang sa sa merchandising yan. May draw. Oo. Sa retail, ganun din. Parang pag panahon ng enrollment, ganyan. Walang benta. Pagdating ng Pasko, yan. Bulusok ang benta.
Kaya yun, kailangan learn to allocate your resources. Alam mo dapat kung saan mo dadalhin. So, ma'am, ito yung part ng program na yung tinatawag mo na WOW, Words of Wisdom. So, hihingan lang kita ng payo para sa mga artists, sa mga manonood natin na gusto mong sabihin sa akin. Go ahead. Well, based on my art journey, matuto tayong magtanong. Huwag tayong mahihiyang magtanong sa mga mas may experience sa atin sa industry. Sa mga mas nauna. Kasi, ganun din ako nung umpisa eh. Parang, syempre kung ikaw lang mag-isa, tapos wala kang kakilala, wala kang friends, wala kang colleagues sa industry, parang mahirap ata yung path na i-take na mag-isa. Kasi wala mag-guide sa'yo. Whereas kung meron kang, hindi ka nahihiyang magtanong sa mga expert na, diba? May mga input sila na masasuggest sa'yo, mai-share sa'yo. Yun. Kasi madami kasing ganun eh. Yung parang nahiya sila magtanong. Alam mo, inisip nila, parang na ba ako nito kasi kilala na to sa industry. Baka hindi natin alam sila yung makatulong sa atin. Oo, nagsishare sila ng technique. Yes. Isang simpleng kwentuhan, nagbibigay sila ng mga inputs. Na kung king ka, malalaman mo, makukuha mo magandang sinasabi. Tapos, make your own opportunities. Kung hindi ka pinapansin, hindi ka napapansin, you can always make your own opportunities. Like me, dati, hindi naman napapansin yung mga trabaho ko eh. Pero, you can email yung mga galleries, you can share your portfolio, you can do IG marketing, you can advertise your works online. Maraming ways para mapansin. By sharing that, you also create your own opportunities. Kasi napapansin ng mga galleries, yung trabaho mo, lalo na kung day by day nag-i-improve ka. Kasi post ka na, nakikita kasi yun eh. Diba na, yung develop, nagbabago yung trabaho niya, gumaganda. Ganun. So, yun. So, kailangan medyo sensitive tayo sa ganun. Na, kailangan alam mo kung paano gawin yung own path mo. Hindi ka aasa sa iba. Hindi ka aasa sa, kailangan ko ma-invite ng gallery para makabenta ako. Dapat hindi ganun. Dapat kaya mong paandarin yung sarili mong karera. Mahirap kasi umasa sa iba. Diba? May mga artist kasi na gano'n. Na-experience ko rin. Kasi medyo matagal na ako nag-curate. Hindi pala ako nag-curate. I organize shows. Kasi hindi naman ako trained to curate. Wala akong proper training for curation. So, ayun. May napapansin din kasi ako sa ibang artists. Parang, pag meron na silang napansin na, ito, nag-organize ng shows. Aasa na sila din. Hindi na sila maghahanap ng iba. So, pag yung nag-organize ng show ay busy at meron pang ibang projects, wala na silang show. Diba? Parang, marami namang options. Pwede kang mag-join sa ibang mga grupo. Ganyan. Or, pwede kang participate sa mga call for artists. Oo, mga open calls, ganyan. Tapos, pwede kang kumausap ng mga organizations. Baka pwede kang ikaw ang mag-organize ng shows para sa kanila. Yeah. Yung gallery mismo. Oo, yung gallery. Marami ang venues para ipakita yung galing mo. Hindi lang sasali ka lang sa isang organisasyon. And speaking of galleries and shows, dito po sa UAS Art Gallery, pwede po kayo magpag-ugnayan kung gusto nyo mag-solo show or mag-group show. Puntahan nyo lang po kami rito. Oo, ganda. Biglang plugging. Anyway, ma'am, speaking of plugging, alam ko may mga ipa-plug kang show. Okay. Go ahead. Marami yan, di ba? Okay. Marami po tayong shows ngayon. Napaka-active, napaka-siman. Meron po kaming ongoing show ngayon sa Thailand, in Hat Yai, Thailand.
for the 17th Asia Art Alliance exhibition. It's in Lee Gardens Plaza Hotel. At kasama po natin dito sila Miss Isa Rodillo. Si Mami. Opo, si Mami. Arthur Arcega, Art Lozano, Sir Boxani, at marami po pong iba na mga Pilipino. Tapos, meron din po kaming ongoing show sa Altromundo. Ang title po ay Fate, Luck, and Destiny. Kasama ko po dito si Siguada, Nicolay, and si Jollibird. Meron din po kaming upcoming show with PGH. It's, Art for a Cause. For cancer-stricken children. So, yun po yung mga beneficiary. So, it will run from August 18 to 23. So, tingnan niyo po yung mga artworks doon ng mga artists from 360 Creatives. Kasi we participated and will donate 50% of the proceeds sa PGH. Tapos, meron din po yung sa Art Corner. It will be their first anniversary show sa UB, Unique B show sa Pasig City. Mag-open po siya sa August 13. Tapos, meron po akong upcoming solo show. Yun po yung pinaghandaan ko ngayon, kaya yung eyebags ko. Sa September 6 sa Capitolio Art Space. Sa Pasig. Sa Pasig. Tapos after nun, September 7, sa Singapore naman po, sa ang title ng show ay Spicy. Wow, congratulations. Thank you. Kumbaga, hindi lang local, international ang mga show. Diba? Parang dalawa lang yata yung dito, the rest lang. Hindi sir, marami rin dito. Then, congratulations again sa iyo at sa buong 360 collectives. So, maraming salamat sa pagpapaunlak na kwentuhan. Thank you, sir. Kahit alam kong busy ka, natapos nga para sa solo show. Sana mas marami pa kaming matulungan sa 360 Creatives, sir. Kasi, ng mga artists, tsaka mga beneficiaries. Yes. Kumbaga, yun naman yung isa sa mga layunin na marami sa atin na nagagawa mo na yung passion mo. Nakatutulong ako sa mga bayan. So, good. Magandang gawain. Ma'am, thank you. Thank you. Thank you for that. And cut.